Ganda-ganda mo ngayon at take note. Bagay na bagay sa iyong kulot. Iksian natin ng konti at maganda naman ang legs mo. Hindi ko type eh. Wala na bang iba? At bakit? Yan ang pinaka-latest ngayon. Electric blue. At tingnan mo, meron pang konting perlas. Hindi naman bagay sa akin yung ganito eh. Ang bagay sa iyo ngayon ay bagets. Pag bagets ka, kailangan bagets yung pagdadamit. Halika, pumunta tayo sa labas at papakita ko sa iyo ang exclusive sketches, okay? Halika. Bakit ito lang? Nasaan yung pinagawa kong coordinates gaya ng purple ni Ate Divina? Hindi pa tapos eh. Hindi kasi nabigyan ni Larry ng instructions ng kusturera. Biglang binara ng alis, ayun, nagbiyahe ng Milan at doon daw mamimili ng tela. Milan Kuno. Patawagin mo nga sa akin yung jet setter niya pagkagaling niya ng Divisoria, ha? Ito talaga. Aber, maisukat nga. Okay. Ba, okay ang fitting? Ang ganda! Uy, social die. Oh, ito bongga mong pagribon na dahil para... Niloloko niyo ba ako? Good afternoon, Miss Ferrer. Ate? Anong gusto mong palabasin? Bakit mo ginagaya ang damit ko? Nora, aalis na ako kasi meron pa pala inutos sa akin si Larry, no? Miss Ferrer? Iniinsulto mo ba ako? Ano naman ang masama kung gayahin kita? Alamin mo muna ang iyong limitasyon. Baka nakakalimutan mo kung saan kita pinulot. Kinikilala kitang kapatid pero hindi tayo magkapantay. Napakalit pala ng tingin mo sa akin. Imposible namang lumaki ang tingin ko sa taong tinutulungan ko lang. Kung sa bagay, magkaiba tayo ng ina. Bakit kaya pinatulan ni Papa ang iyong inang? Huwag mo namang insultuhin ang inay. Patay na siya. Hindi ko siya iniinsulto. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Magkaiba tayong dalawa. Hindi mo ako matutularan at hindi kita tutularan. Nora, ang hindi mo maabot, huwag mong pagpilitang abutin. Wala ka pang pakpak. Kaya huwag kang lumipad ng ubod ng taas. Sino yan? Levi, si Rachel to. Buksan mo pinto. Dinalang kita ng pagkain. Sandali lang. Ompong, pwede ba tayo mag-usap sa labas? Baka kami kay Mayor niyan. Sandali lang. Sige. Sandali lang, ha? Hindi yun magagawa ng papa. Pero ginawa rin niya ng papa mo. Tingnan mo, pinirmahan ng papeles. Bakit niya pamamanahan ng mga sampid na yun? Anak lang sila sa labas.
Yun ang pinagpasyahan ng papa mo bago siya namatay. Hindi ako makapapayag na hanggang sa pagkamatay ng papa, makikinabang pa rin ang mag-iinang yun. Pero iha, yon ang testamento ng iyong papa. Papeles lang yun, Chang. Pwedeng baguhin. Hindi ba, attorney? Mapapahamak tayo. Sa papaang bayang ito, ang korte pati na ang pulisya. Lahat dito, ang papaang nagluklok sa posisyon. Ano ngayon ang sinasabi mong mapapahamak tayo, attorney? At isa pa, hindi ba't ang bahay at lupang tinitirhan ng mag-iinang yun ay amin? Gusto kong palabasin mo na marami na silang taong hindi nakababayad ng utang sa amin. Pero iha, ang papa mo pumayag na tumira sila roon ng libre. Pues hindi na ngayon. Gusto kong mabaon sila sa utang sa akin. Sila ang dahilan ng pagkamatay ng mama. At dahil sa kanila napalayo ang loob ng papa sa akin. Naniningil lang ako. Isinama ko nga si Mayor at si Hepe para magpaliwanag sa inyo, Toyang. Alam kong mahirap tanggapin. Pero iba na ang nagpapalakad ngayon. Toyang, alam kong hindi kayo papayag na magtrabaho dito sa plantasyon para makabayad ng utang kay Miss Blanca at para sa pagtira nyo rito. Anong utang? Wala kaming utang. Ibinigay sa amin ng papa ang bahay at lupa na ito. Sa amin ito. Ang hirap, Esther. Tayo-tayo lang ang nakakaalam niyan. Walang kasulatan. Sumusunod lang po kami sa batas. Hindi ako magtatrabaho sa plantasyon. Ate,